Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa muli niyang pagharap sa paglilitis, Chief Justice Renato Corona isiniwalat ang umano'y paghingi ng mas malaking retirement fee ni Ombudsman Conchita Carpio Morales noong paparetiro na ito sa Korte Suprema. Talagang po nagpagamit si Ombudsman sa Malacanang. Morales nagalit. Punong maestrado, tinawag na sinungaling. He's lying. He is a certified liar. Corona, umaming may account na mahigit $2 milyong at 80 milyong piso. Pero hindi lang daw kanya ang pondo na lumaki rin dahil daw sa interes. Waiver para pabuksan ang mga account isinumite, pero prosekusyon di na interesadong pabuksan ito. Pamilya Basa at mga Corona na ilang dekada ng may hitwaan, nagyakapan at nag-usap na. Nagkasundo na nga ba? Binabansagang world idol na si Jessica Sanchez, eksklusibong nakapanayam ng GMA News. Jessica, isa sa mga bibida sa Memorial Day concert sa Washington, D.C. Bata sa Mexico, tinanggalan ng mata gamit ang kutsara sa gitna umano ng ritual. Sa Ukraine, mga mambabatas, akala mo'y nasa boxing ring at wala sa parlamento ng magrambulan. Hollywood celebrity na si Sharon Stone, itinimanda ng kasambahay na Pinay dahil sa umano'y pagmamaltrato ng aktres. At heart evangelista, nagsalita kaugnay sa paglilink sa kanya sa legacy co-star na si Sid Lucero, pati kina Senator Chis Escudero at Pangulong Aquino. Magandang gabi po. Matapos ang kanyang biglaang pag-alis sa impeachment trial nung Martes, muling humarap si Chief Justice Renato Corona sa impeachment court. Ngayong araw na ito, humingi siya ng paumanhin dahil sa ginawa niyang pag-alis. Masama raw talaga ang pakiramdam niya noon at na-hospital pa nga siya. Nagsumiti rin siya ng tinatawag na waiver para buksan ang kanyang mga bank account ng walang kondisyon. Pero hindi raw ito kayang aksyonan ng impeachment court. Binuweltahan din ng punong maestrado sinooy Supreme Court Associate Justice at ngayon Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ayon kay Corona, nagpagamit daw si Morales sa Malacanang. At mula sa Senado, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Nagigit sa pagbalik nga nitong si Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa Senado ay muli niyang binira itong si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Tinanong kasi siya ni Senador Jinggoy Estrada kung ano daw sa tingin ni Corona, bakit daw tumistigo itong si Morales laban sa kanya. Naungkat ang sigalot ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona at Ombudsman Conchita Carpio Morales sa Senate Impeachment Court. Tanong kasi ni Senator Judge Jinggoy Estrada kung bakit sa tingin ni Corona tumistigo si Morales laban sa kanya. Si Morales ang nagsabi sa Senado noon na may 10 million hanggang 12 million US dollars sa 5 bank accounts si Corona. I think I'm sorry, I really apologize to this court to have to say it, pero may tanong po si Senator Jinggoy Estrada. Talagang po nagpagamit si Ombudsman sa Malacanang. Inamin ni Corona na matagal na silang may tensyon ni Morales kahit noong ito'y Associate Justice pa lamang ng Korte Suprema. Pinsan daw kasi si Morales ni Associate Justice Antonio Carpio. Si Carpio ang sinasabing mahigpit na katunggali ni Corona sa posisyon ng pagka-Chief Justice kapalit ni Chief Justice Renato Puno noong 2010. Si Corona ang inappoint noon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Medyo nagkakagirian kami, although in a very subtle way, ni Justice Carpio. Siguro natural lang po sa isang collegial body yung ganon. Pero napupun ako na even if I felt na tama ako, hindi ako kinakampihan ni Ombudsman ni Justice Morales. Humihingi po siya ng isang napakalaking budget for retirement. Sabi ko, hindi naman yan yung usual budget ng justice ng
na retirement ng Justice of the Supreme Court. Masyadong almost I don't know I cannot remember anymore the exact figure, pero at least po malaki po talaga. Malaki po ang hinihingi niyang budget. Sabi ko, hindi pwede. Inungkat din ni Estrada na unang hamon ni Corona kay Morales na mag-resign kung mapatunayan ng punong maestrado na nagsisinungaling ito. Inahamon ninyo na magbitiw sa tungkulin si Ombudsman. Oras na mapatunayan ninyo na wala kayong $82 accounts at wala kayong $12 million. Yan po hamon nyo pa rin hanggang ngayon. Opo. Hinahamon nyo pa rin si Ombudsman Morales mag-resign? Na mag-resign? Opo. Kayo po, hindi ho kayo magre-resign? Hindi po. Mike, pagkatapos ng pagtatanong ng mga senador dito kay Chief Justice Corona, ay nagpasabi ito na kung pwede raw ay i-excuse siya kasi masama na yung kanyang pakiramdam. Pinayagan naman siya ng Senado. Narito yung eksenong yun. Mr. Chief Justice, because of yes. Are you Yes, Your Honor, I'm very, very tired already. all right? Mike, pagkatapos nga ng kanyang pagtestigo dito sa Senado ay bumalik na sa Medical City at sa mga oras na ito ay nandun na muli sa ospital itong si Chief Justice Renato Corona. Mike, okay, yung kaso ngayon ay deemed submitted for resolution. Ibig sabihin, maaari na makapagdesisyon ang Korte Suprema. Dangan nga lamang sa Lunes ay magkakaroon muna tayo ng tinatawag na oral arguments. Yung bawat partido ay sasabihin sa Senado bakit nila ginagawa ito. Yung prosecution sasabihin dapat i-convict kung bakit dapat i-convict si Corona. Yung defense naman dapat bakit hindi. Okay, tapos number 2 ay pagkatapos ng oral argument sa Lunes ay sa Martes ay magdidesisyon na ang mga senador kung guilty or hindi guilty si Chief Justice Corona. Mike? Ibig sabihin, sigurado na yun, Joseph, sa Martes ang paglabas ng kanilang atol. Kasi yung isang posibilidad hanggang nung kahapon yata, pwedeng magbigay sila ng atol pagkatapos marinig ng tigi-isang oras yung makaparehong panig sa Lunes, Joseph. Yeah, ang kasi natin yun yung inanunsyo no, na sasabihin na Monday na tayo mag-decide. Pero ang sentimiento yata ng mga majority ng mga senators ay gawin na lamang yung verdict day sa Martes pagkatapos ng oral arguments. Bibigyan ng tig-isang oras yung bawat partido to conduct the oral arguments. Kaya ibig sabihin yan, Joseph, hindi na babalik muli para humarap sa kanila si Chief Justice Corona, Joseph. Hindi na, Mike, discharge na siya at yun ngang kaso ay kanina ay nagtapos na ng presentasyon ng kanilang ebidensya yung defense kasi nagbigay na sila nung tinatawag natin na formal offer of evidence, Mike. Maraming salamat, Joseph Morong. Galit na galit si Ombudsman Conchito Carpio Morales nang magsalita siya sa GMA News TV laban sa mga paratang ni Chief Justice Renato Corona. Kaugnay ito sa sinabi ni Corona ng paggingi umano ni Carpio Morales ng mas malaking budget para sa pagre-retiro niya noon bilang Associate Justice ng Korte Suprema. Ibinalik din ni Carpio Morales kay Corona ang bintang na nagpagamit siya sa Malacanang. Oh, so less than half. He is a certified liar. So, ibig sabihin, ang regular... If necessary for me to go to the impeachment court, I will do that. Ombudsman, ibig sabihin, ang dating regular ay 1.5 talaga. Yes, that's right. Okay. When my turn came, he reduced it to rock bottom. Nagpagamit daw kayo sa Malacanang, That Ombudsman? is not true. Never, never, ever. Siyang nagpapagamit. A thief like others think that others are thieves like him. I'm fuming mad. Nagpatawag din ng press conference o pulong balitaan si Ombudsman Morales kanina. Babalikan natin ang detalye ng pulong balitaan na yan maya-maya lamang.